ang mundo ay umindayog at tuwing may krisis, ang Pilipinas ay tinatawag. Kapag kailangan ng sandata sa digmaan, kapag kailangan ng kuryente sa disyerto, ang Pilipinas ay laging tahimik na lumilitaw. At ngayon, dumating ang pinakamalaking krisis, ang Kipot ng Hormuz. Ang lugar na ito, kung saan dumadaan ang 20% ng krudo ng mundo, ay ganap na ngayong sarado. Sumirit ang presyo ng krudo at nasugatan ang mga marino sa pag-atake ng Iran. Umurong ang Amerika, sinabing imposible ito. Sumuko ang Europa, sinabing wala nang magagawa. Doon na nagsalita ang mga eksperto sa gitnang silangan, nagsasabing, ang krisis na ito ay tatagal, kailangang kumilos ang Pilipinas. Ang Pilipinas lamang ang tanging solusyon. Muli, bakit kaya? Dito magsisimula ang kuwento. I-type ang laban, Pilipinas, sa comment section, mag-subscribe at i-like para suportahan ang maliwanag na kinabukasan ng Pilipinas. Nagsisiklab ang apoy. Ang tanker na MV Skylight, rehistrado sa tao, na may haba na mahigit 200 metro ay nilalamon ng apoy sa gitna ng Gulpo ng Oman. Ito ay isang drone attack, ngunit ang tunog na narinig ay isang missile na tumama at tumagos sa deck. Itim na usok ang umakyat na parang haligi sa itaas ng abot tanaw at tuwing umiihip ang hangin, kumakalat ang amoy ng sunog hanggang sa baybayin. Ako si James Oil, isang reporter ng Reuters na dalubhasa sa mga isyu sa enerhiya at naguulat ako mula sa rehiyon ng Gitnang Silangan sa loob ng 15 taon. Nakita ko na halos lahat ng krisis sa Gitnang Silangan, ang mga negosasyon sa nuklear ng Iran, ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ang drone attack sa Saudi Aramco, ngunit iba ang krisis na ito. Noong Pebrero 28, 2026, sinalakay ng magkasanib na operasyong panghimpapawid ng Amerika at Israel ang Epic Fury, ang Iran. Habang dumadaloy ang balita na namatay si Qasem Soleimani, sumakay ako agad sa eroplano patungong Dubai. Nasa isip ko na ang balangkas ng artikulong isusulat ko. Ang paghihiganti ng Iran, ang tugon ng Amerika, at ang pagsusuri sa sitwasyon sa Gitnang Silangan, ang parehong artikulo na lagi kong isinusulat. Ngunit sa sandaling dumating ako sa lugar, gumuho ang lahat ng aking plano. Nalaman ko ang pag-atake sa tanker ilang sandali matapos akong lumapag sa daungan ng Oman. Agad akong nagtungo sa pinangyarihan. Pagdating ko, kalahati na ng barko ang lumulubog. Isang rescue boat ng Omani Navy ang lumapit, nagbubuhos ng tubig, at ang mga marino ay nakasakay sa mga life raft. 15 Indian, 5 Iranian, lahat ng 20 marino ay nakaligtas, ngunit 4 ang nasugatan sa sunog at mga debris. Hinintay ko ang mga nakaligtas sa pantalan. Ang kapitan ang unang bumaba. Marumi ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Saan kayo inatake?" Itinuro ng kapitan ang laot gamit ang nanginginig niyang kamay. 40 kilometro mula sa Kipot ng Hormuz, aniya. 2 missile ang narinig, isa ang sumablay, ngunit ang isa ay tumagos sa deck. Sinabi rin niya na isang missile lang ang nagdulot ng malaking pinsala. Kung bahagya lang na mas tumpak, patay na kaming lahat, aniya. Nandyan ba ang U.S. Navy para magbigay ng escort? Mapait na ngumiti ang kapitan. Wala sila, aniya. Humiling kami ng tulong, ngunit tinanggihan. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ng abot tanaw ang direksyon ng Kipot ng Hormuz. Mahigit 150 barko ang nakulong doon, mga container ship, mga liquefied natural gas carrier, mga oil tanker. Ang mga barko ay nakalutang lang sa harap ng makipot na iyon, kung saan dumadaan ang 20% ng krudo ng mundo, naghihintay, walang sinumang nagpoprotekta. Sinabi ni Pangulong Trump na pinalubog niya ang lahat ng mga Iranian mine-laying ship. Walang takot, lumusot kayo, aniya. Ngunit kinagabihan ding iyon, isa pang barko ang nasunog. Ito ang MV Hercules Star, na tinamaan ng sunog 17 milya hilagang kanluran ng daungan ng Fujairah sa UAE. Ang paglikas ng mga marino ay naibroadcast sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite imagery, ngunit hindi kumilos ang US Navy. Ang presyo ng krudo ay lumampas sa 180 bawat bariles, ang pinakamataas mula pa noong 2022. Bumalik ako sa aking silid at binuksan ang laptop. Kailangan kong magsulat ng artikulo. Ngunit hindi ko maisulat ang unang pangungusap. Hindi ko alam kung paano ko isusulat ang katotohanan
na ang pinakamalakas na navy sa mundo ay hindi kayang protektahan ang isang barko. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Dubai ay nagliliwanag na parang walang nangyari. Nakakapanibago isipin na ang enerhiyang nagpapailaw sa bawat ilaw na iyon ay nakakulong ngayon sa karagatan. Tumunog ang telepono. Isang matagal ng kaibigan mula sa Ministry of Energy ng United Arab Emirates. Isang tao na ayaw magpabanggit ng pangalan. Dinner? Aniya. May pag-uusapan tayo. Nagharap kami sa lobby ng hotel sa Muscat. Iba ang kanyang mukha sa karaniwan. Tumingin siya sa paligid bago magsalita. Binuksan ko ang recording switch. Paano mo nakikita ang kasalukuyang sitwasyon? Tanong ko. Pinakamasama, Aniya. Binomba rin ni Pangulong Trump ang Iran, ngunit mas sarado ang Hormuz. Tinanggihan ng U.S. Navy ang escort at pinamumunuan ng Iran ang dagat gamit ang mga mina at drone. Ano ang solusyon? Nag-aalangan siya sandali. At pagkatapos, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, Pilipinas. Nahinto ang panulat ko. Gusto kong tumawa. Sinubukan kong pigilan, ngunit lumuwag ang aking mga labi. Ang Pilipinas? Aayusin ng Pilipinas ang krisis sa gitnang silangan? Seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi biro, Aniya. Aktual na pinag-uusapan ang opsyon na iyan. Pinatay ko ang recording at lumabas sa hotel. Naramdaman ko ang init ng disyerto. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Binuksan ko ang laptop at sinubukan kong maghanap ng susunod na lugar na pupuntahan. Ngunit huminto ang aking mga daliri. Sa halip, nag-type ako ng ibang salita sa search bar. Pilipinas. Pinindot ko ang enter key. Lumabas ang mga resulta ng paghahanap. Isang artikulo ang lumabas na nagsasaad na ang Pilipinas ay nagkaloob ng isang sistema ng depensa ng Datu Lapu-Lapu, isang missile defense system sa UAE. Nakita ko rin ang pagtatayo ng mga nuclear power plant at mga proyekto ng desalination plant. Nag-scroll ako sa screen, kawili-wili ito, ngunit paano ito nauugnay sa krisis sa Hormuz? Sa sandaling isasara ko ang laptop, tumunog ang telepono mula sa head office ng Reuters. Ang editor-in-chief, James, nasaan ka? Nasa Oman ako. Pumunta ka agad sa Hormuz. Ang tanker na iridium, rehistrado sa Marshall Islands, ay inatake. May pagsabog sa engine room. Tumayo ako. Isang patay. Ang iba ay nakaligtas sa lifeboat, Aniya. Binaba ko ang telepono at agad akong kumilos. Kinaumagahan, nakasakay ako sa isang rescue boat ng Omani Navy. Ang patutunguhan ay 30 kilometro hilaga ng kipot ng Hormuz. Ang tanker na rehistrado sa Marshall Islands ay isang cargo ship na may haba na 170 metro. Nang dumating kami sa pinangyarihan, kalahati na ng barko ang nakatagilid. Nakalutang ito, nakapatay ang makina. Unang sumakay ang Omani Navy sa barko. Sinundan ko sila, umakyat sa hagdan. Humakbang ako sa deck. Ang amoy ng langis ay sumisingaw sa aking ilong. Itim na likido ang nakakalat sa sahig. Isang bukas na pinto ang nag-anyaya, ito ay ang hagdanan pababa sa engine room. Isinuot ko ang helmet at sinundan sila. Binuksan ang pinto ng engine room. Malinaw pa ang bakas ng pagsabog. Itim ang mga dingding at baluktot ang mga tubo. Isang tela ang nakatakip sa isang dako. Hindi na ako lumapit pa. Alam ko kung ano ang nasa ilalim niyon. Sinabi ng kapitan na ito ay isang inhenyero mula sa Pilipinas. 32 taong gulang daw. Namatay agad matapos ang pagsabog. Ano ang sanhi ng pagsabog? Itinuro ng kapitan ang kisame. May butas doon, mga 50 sentimetro ang diameter. Missile, Aniya. Tumagos sa deck at umabot sa engine room. Isinulat ko sa aking notebook, nanginginig ang aking mga kamay. Ang natitirang 20 lang marino ay nakaligtas sa lifeboat. Iniligtas sila ng Omani Navy. Lumabas ako sa engine room. Umakyat ako sa deck at tiningnan ang dagat. Walang anuman sa abot tanaw. Walang barko ng U.S. Navy. Bumalik ako sa rescue boat at kinuha ang satellite phone. Tinawagan ko ang press officer ng U.S. Central Command. May escort ba noong inatake ang tanker na rehistrado sa Marshall Islands? Nag-atubili sandali ang press officer. At pagkatapos ay sumagot, wala. Bakit? Mataas ang panganib ng pag-atake at hindi namin kayang magbigay ng escort. Sususpindihin namin ang escort para sa mga barkong komersyal hanggang sa bumaba ang panganib. Binaba ko ang telepono. Kinagabihan ding iyon, may nangyari pang mas hindi ka pani-paniwala. Nag-post si
U.S. Secretary of Energy Chris Wright sa social media na ligtas na inescort ng U.S. Navy ang tanker at pinananatili ang supply ng langis. Tiningnan ko ang screen at hindi ako makapaniwala. Sinabi lang ng Central Command na walang escort. Pagkalipas ng 10 minuto, tahimik na binura ang post ng kalihim. Sa loob lamang ng 10 minutong iyon, nawala ang 121.6 bilyong yen sa market capitalization ng mga exchange-traded fund na may kaugnayan sa krudo. Ito ay isang maling pahayag. Bumalik ako sa hotel, alas 8 ng gabi. Binuksan ko ang isang U.S. news channel. Ibinabalita ng anchor ang isang emergency news. Impormasyon mula sa U.S. intelligence na nagtanim ang Iran ng 12 ng mga mina sa kipot ng Hormuz. Posibleng maglagay pa sila ng daan-daang karagdagang mina. Lumabas ang isang diagram sa screen. Ito ay isang cross-section ng kipot ng Hormuz. May lapad itong 33 kilometro, ngunit ang aktwal na bahagi na may sapat na lalim para sa malalaking barko ay 3.5 kilometro lamang sa bawat direksyon. Nagpatuloy ang anchor. Sa kasalukuyan, 750 barko ang nakulong sa loob ng gulpo ng Persia at hindi maklayag. Pinatay ko ang TV at tiningnan ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi ng Oman ay kumikinang. Sa malayong kipot ng Hormuz, 750 barko ang naghihintay. Libu-libong marino ang nakulong. Ngayon, isang buhay ang nawala. Ilan kaya ang magiging biktima bukas? Binuksan ko ang aking laptop. Hindi na ito krisis sa enerhiya. Ang sibilisasyon ay namamatay. Tumunog ang telepono. Ang kaibigan ko mula sa Ministry of Energy ng UAE. Ang parehong tao mula kahapon. James, napag-isipan mo na ba? Ano? Ang tungkol sa Pilipinas. Bumuntong hininga ako. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan, sabi ko. Ano ang magagawa ng Pilipinas sa sitwasyong ito? Nag-atubili siya sandali at pagkatapos ay sinabi niya, mayroon lamang isang paraan. Sumandal ako. Ano? Ang pag-bypass sa Hormuz. Pag-bypass sa Hormuz? Napatingin ako sa kanya. Ipinaliwanag niya, maghuhukay tayo ng kanal. Magsisimula ito sa baybayin at magtatapos sa Fujairah, sa silangang bahagi ng United Arab Emirates. Binuksan ko ang mapa sa aking laptop. Ang Fujairah ay nasa silangang baybayin ng UAE. Ito ay isang daungan na nasa labas ng kipot ng Hormuz. Isang lugar na hindi kayang abutin ng Iran kahit gaano pa sila magtanim ng mina o magpalipad ng drone. Ang distansya ay 180 kilometro. Kinilabutan ako. 180 kilometro ng kanal, tatawirin ang disyerto? Sumagot siya, mayroon ng pundasyon. Mayroon ng pipeline ng langis na 360 kilometro mula Abu Dhabi hanggang Fujairah. Isang pipeline na kayang magdala ng hanggang 1.5 milyong bariles. Bawat araw ay dumadaan sa ilalim ng disyerto. Ang malaking kanal na iyan ang susunod na hakbang. Kung ang pipeline ay isang tubo lang na nagdadala ng krudo, ang kanal naman ay isang daan kung saan mismo dadaan ang mga barko. Aalis ang mga tanker sa gulpo ng Persya, dadaan sa kanal, at didiretso sa gulpo ng Oman nang hindi na dumadaan sa Hormuz. Pinalaki ko ang mapa, makatuwiran ito. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay mas imposibleng gawin. Napakalaki ng gastos, katulad ng pagtatayo ng Suez Canal. Ang Suez ay 193 kilometro. Ang Panama ay 102 kilometro. Ang 180 kilometro ay nasa pagitan ng dalawang iyon. Ngunit kumpara sa halaga na binabayaran ng mundo tuwing sarado ang Hormuz, sulit itong pag-isipan. Sino ang magtatayo? Nanahimik sandali. Maingat siyang nagsalita. Isang bansa ang pinag-uusapan. Ang Pilipinas. Napangiti ako. Hindi ko ito mapigilan. Ang Pilipinas? Ang Pilipinas ang magtatayo ng 180 kilometro ng kanal? Hindi biro, James. Aktwal na pinag-uusapan ang opsyon na iyan. Binaba ko ang telepono at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga eksperto. Kailangan kong kumpirmahin ito sa sarili kong pandinig. Una ay sa Washington. Si John Harrison, isang eksperto sa infrastruktura ng gitnang silangan sa American Society of Civil Engineers. Isang veterano sa kalagitnaan ng 70s. John, narinig mo na ba ang tungkol sa Grand Canal Project ng UAE? Narinig ko na, aniya. Ngunit katawa-tawa iyon. Disyerto iyon. Problema ang supply ng sariwang tubig. At higit sa lahat, sino ang magtatayo?
Ang Suez ay hinukay ng France at Egypt sa loob ng 10 taon. Ang Panama ay ginawa ng Amerika. May karanasan ba ang Pilipinas sa pagtatayo ng kanal? Aniya. Pangalawa ay sa London. Si David Clark, Middle East Editor ng Royal Geographical Society. Hindi makatotohanan. Aniya. Ang krisis sa Hormuz ay pansamantala lang at matatapos iyan kung mag-uusap ang Amerika at Iran. Bakit magsisimula ng isang proyektong tatagal ng 10 taon? Dapat na lang magtayo ang Pilipinas ng mga nuclear power plant sa gitnang silangan. Ibang usapan ang kanal. Pangatlo ay sa Paris. Si Pierre Dupont, isang French construction engineering expert na lumahok sa Suez Canal Expansion Project, teknikal na posible, aniya. Ngunit bakit ang Pilipinas? Ang mga proyektong tulad nito ay dapat na gawin ng France o Amerika. Isinara ko ang aking notebook. Ang eksperto ng Amerika ay nagsabing katawa-tawa. Ang eksperto ng Britain ay nagsabing hindi ang Pilipinas. Ang eksperto ng France ay nagsabing, bakit ang Pilipinas? Ang mga eksperto mula sa 3 kontinente ay umabot sa parehong conclusion at lahat ng 3 ay nag-atubili sandali sa pangalan ng Pilipinas. Tinanggihan nila, ngunit nag-atubili. Tinawagan ko ang editor-in-chief sa head office ng New York. Ibinigay ko ang ideya ng Grand Canal Project, isang 180 kilometro ng kanal, ang kipot ng Hormuz, at may isang bansa na binabanggit bilang magsasagawa. Sino? Tanong niya. Ang Pilipinas. May maikling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, narinig ko ang isang boses na may halong tawa. James, nabaliw ka na ba sa init? Hindi ako tumawa. Sinabi ko na ganoon din ang naisip ko noong una. Ngunit habang nag-iimbestiga ako, kakaiba. Ang pangalan ng bansang ito ay patuloy na lumalabas. Sinabi ng editor-in-chief na magdala ako ng ebidensya. Ebidensya na ang Pilipinas ay kayang lumahok sa larong ito. Binaba ang telepono, tinitigan ko ang screen ng laptop. Dahan-dahan kong in-type ang Pilipinas United Arab Emirates Infrastruktura. Pinindot ko ang enter key at nagbuhos ang mga resulta. Paraka, nuclear power plant, desalination plant, mga kalsada, mga daungan. At isang artikulo ang umakyat sa aking pansin. Sistema ng depensa ng Datu Lapu-Lapu ng United Arab Emirates nagtala ng 96% interception rate. Tinitigan ko ang screen, 96%. Kinlik ko ang artikulo. Nakasaad doon na nagpaputok ang Iran ng mga missile patungo sa UAE at ang gawang Pilipinong sistema ng Datu Lapu-Lapu ang sumagip sa karamihan nito. Sinabi ng UAE na nag-emergency order sila ng 17 karagdagang unit at mismong eroplanong pangtransportasyon ng UAE Air Force ang lumipad hanggang Clark Air Base sa Pilipinas upang kunin ang mga ito. Nag-scroll ako pababa sa screen. Isang kasunduan sa kooperasyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 trilyong yen. Pagkuha ng 4 milyong bariles ng krudo. Tumayo ako mula sa aking upuan. Naiintindihan ko ang tungkol sa mga kagamitang panlaban. Narinig ko na ang Pilipinas ay gumagawa ng mahuhusay na armas. Ngunit kanal, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang kalangitan, sa gabi ng Oman. Nagkinang ang mga bituin. Sa malayong Hormuz, mahigit 150 barko ang naghihintay. Umurong ang Amerika at sinabi ng Europa na wala silang magagawa. Ngunit tinatawagan ng UAE ang Pilipinas. Bakit kaya? Isinara ko ang laptop at naghanap ng flight. Ang unang flight bukas ng umaga. Ang patutunguhan ay Abu Dhabi. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung talagang kayang baguhin na ng Pilipinas ang sitwasyong ito. Dumating ako sa Abu Dhabi Airport. Maaga pa noon Abril. Ang init ng gitnang silangan ay tumama sa aking balat. Sumakay ako sa taxi at nagtungo sa syudad. Isang hotel malapit sa Ministry of Defense ng UAE. Nag-check-in ako at pumasok sa aking silid. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng impormasyon tungkol sa sistema ng Datu Lapu-Lapu. Ito ay isang medium-range, surface-to-air missile na binuo ng isang consortium ng mga kumpanyang Pilipino. May range itong 50 kilometro at kayang sumagip ng hanggang 20 kilometro ang taas. Unang inilunsad ng UAE noong 2024 at sa simula ng taong ito, napatunayan ang performance nito sa aktwal na laban sa pag-atake ng Iran. Tiningnan ko ang petsa. Pebrero 15, 2026. Nagpaputok ang Iran ng 12 ballistic missiles patungo sa UAE.
Ito ay isang retaliatory attack, isang tugon sa pambobomba ng Amerika sa Iran. Noong gabing iyon, lumipad ang sistema ng Datu Lapu-Lapu. Nakasagip ito ng 11 sa 12 missiles. 96% ang rate. Hindi ko maialis ang aking mata sa screen. 96%. Naghanap pa ako ng karagdagang artikulo. Mayroon din sa archive ng Reuters head office. Ito ay isang opisyal na pahayag ng Ministry of Defense ng UAE. Malinaw na nakasaad doon na ang interception rate ng sistema ng Datu Lapu-Lapu ay 96%. At pagkalipas ng 3 araw, kumilos ang UAE. Humiling sila ng karagdagang unit mula sa Pilipinas, Labampontein Unit. Ito ay isang emergency request. Ang proseso, na karaniwang tumatagal ng ilang buwan, ay pinabilis sa 1 linggo. Ang eroplanong pangtransportasyon ng UAE Air Force ay direktang lumipad patungo sa Clark Air Base ng Pilipinas. Binitbit nito ang 17 unit ng sistema ng Datu Lapu-Lapu at 30 guidance missiles. Napatakip ako sa aking mukha. Hindi lang ito isang transaksyon ng armas. Kinabukasan, nagtungo ako sa pinagkasunduan naming lugar, ang punong tanggapan ng Ministry of Energy ng UAE. Naghihintay ang kaibigan ko sa lobby. James, dumating ka pala. Nagkamayan kami. Gusto kong malaman ang tungkol sa Datu Lapu-Lapu. Tumango siya at inakay ako sa elevator. Bumaba kami sa 12 palapag. Ito ay isang conference room. May malaking screen sa dingding. Habang minamanipula niya ang controls, lumabas ang isang video sa screen. Ito ay gabi. Sa ibabaw ng Abu Dhabi. Lumabas ang petsa. Pebrero 11, 2026, 11:43 p.m. Mula sa kaliwa ng screen, umakyat ang isang liwanag. Ito ang sistema ng Datu Lapu-Lapu. At mula sa kanan ng screen, bumagsak ang isa pang liwanag. Ito ang missile ng Iran. Nagbanggaan ang 2 liwanag. Kumislap ang apoy. Saglit na naging puti ang kalangitan. Walang tunog ng pagsabog. Ito ay isang silent video, ngunit naramdaman ko ang impact. Sinabi niya, ito ang unang interception. Noong gabing iyon, 10 beses itong nangyari. Tinitigan ko ang screen. Ang natitirang isang missile ay bumagsak sa disyerto. Walang pinsala sa kaaway. Isinulat ko sa aking notebook, 11 sa 12 missiles ang nasagip, 96%. Pinatay niya ang screen. At pagkatapos ay tumingin sa akin. James, alam mo ba kung bakit kami nagtitiwala sa Pilipinas? Nahinto ang panulat ko. Bakit? Noong gabing iyon, 3 milyong mamamayan ng Abu Dhabi ang natutulog. Pinrotektahan sila ng Pilipinas. Naubusan ako ng salita. Nagpatuloy siya. Mayroon din kaming Patriot ng Amerika. Ngunit pinili namin ang Datu Lapu-Lapu. Mas maganda ang performance nito. At higit sa lahat, tinupad ng Pilipinas ang kanilang pangako. Ipinadeliver nila ito sa loob ng 11 buwan mula sa kontrata. Sinabi ng Amerika na aabutin ng 30 buwan. Tumango ako. At ang karagdagang pagkuha, ngumiti siya. Ang eroplanong panghimpapawid ng aming bansa ay lumipad hanggang Komatsu. Direktang kinuha namin sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Oo, ginagawang posible ng Pilipinas ang imposible. 1. Kinilabutan ako. Ano ang 10 trilyong yen na kooperasyon? Tiningnan niya ang labas ng bintana. Hindi lang depensa, enerhiya, infrastruktura, teknikal na kooperasyon. Ang Pilipinas ang aming kasosyo. 1. Narinig ko rin ang tungkol sa 4 na milyong bariles ng krudo. Lumingon siya. Tama iyan. Nagbigay kami ng krudo sa Pilipinas bilang bayad sa Datu Lapu-Lapu. Ito ay isang barter. Tumango siya. Pagpapalitan ng mga bagay na kailangan ng isa't isa. Kailangan namin ng seguridad at kailangan ng Pilipinas ng enerhiya. Isinara ko ang aking notebook. Pinoprotektahan na ng Pilipinas ang UAE sa pamamagitan ng missiles, nuclear power plants at pagtitiwala. Lumabas kami sa conference room at sumakay sa elevator. Sumama rin siya. James, gusto mong malaman ang tungkol sa kanal, di ba? Tumingala ako. Oo. Sinabi niya, mas malaki ang kanal kaysa sa Datu Lapu-Lapu, ngunit ang esensya ay pareho. Ano ang ibig mong sabihin? Pagtitiwala. Nagtitiwala kami sa Pilipinas. Pinangako nilang tutuparin nila. Lumabas ako sa lobby, sumakay sa taxi at bumalik sa hotel. Pagpasok ko sa silid, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang skyline ng Abu Dhabi ay nakalatag. Sa isang dako roon, naroroon ang sistema ng Datu Lapu-Lapu. Pinoprotektahan ang kalangitan sa gabi. Binuksan ko ang laptop.
Sistema ng Datu Lapu-Lapu, 96% interception rate, 17 unit ng emergency deployment sa loob ng 3 araw. Humigit kumulang 10 trilyong yen na kooperasyon. Naroroon na ang Pilipinas. Ngunit may nananatili pa ring tanong. Naiintindihan ko ang depensa. Kinumpirma ko na ang Pilipinas ay gumagawa ng mahuhusay na armas. Ngunit ang kanal? Ang paghuhukay ng 180 kilometro ng disyerto ay hindi ba ibang usapan kaysa sa paggawa ng missile? Bumalik ako sa aking silid at binuksan ang laptop. Nag-type ako sa search bar, Pilipinas United Arab Emirates Nuclear Power Plant. Lumabas ang mga resulta. Baraka. Ang Baraka Nuclear Power Plant ay 170 kilometro sa kanluran ng Abu Dhabi, sa gitna ng disyerto. Nagrenta ako ng kotse at nagtungo roon. Nagmaneho ako sa highway sa loob ng 2 oras. Buhangin lang ang nakapaligid. Ang tanawin ay malawak at walang hanggang sa abot tanaw. Ngunit sa malayo, may nakita akong kung ano. Puting dome. 4 ang nakahanay. Ito ay isang nuclear power plant. Itinigil ko ang kotse at lumabas. Humihip ang hangin ng disyerto. Tumama ang buhangin sa aking mukha. Isinuot ko ang aking salamin at tiningnan ang nuclear power plant. Ito ang tanging nuclear power plant ng UAE. Ang una sa mundo ng Arabo. Sino ang nagtayo? Ang Pilipinas. Isang konsorsyum ng mga kumpanyang Pilipino, kabilang ang mga malalaking kumpanya ng konstruksyon at enerhiya, ang bumuo ng konsorsyum at nagtayo nito. Nilagdaan ang kontrata noong 2009. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay 20 bilyong dolyar. Ang unang unit ay nagsimulang gumana noong 2020. Ngayon, lahat ng 4 na unit ay gumagana na. Gumagawa ito ng ika-4 na bahagi ng kuryente ng buong UAE. Pumasok ako sa visitor center. Nauna nang nakipag-ugnayan ang Ministry of Energy ng UAE. Naghihintay sa akin ang site manager. Si Khalid, isang inhenyero mula sa UAE sa kalagitnaan ng 40s. Maligayang pagdating, James. Nagkamayan kami. Ibinigay sa akin ni Khalid ang safety helmet. Kumuha ako ng isa at isinuot. Sumakay kami sa kotse at pumasok sa loob ng nuclear power plant. Mula sa malapitan, nakamamangha ang laki nito. Ang taas ng containment building ay hindi bababa sa 60 metro, sinabi ni Khalid. Itinayo ito ng Pilipinas. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng 10 taon? Oo. Ang unang konstruksyon ay nagsimula noong 2012. Ang huling unit, ang ika-4, ay nagsimulang gumana noong 2023. Tiningnan ko ang labas ng bintana. 4 na nuclear power plant sa gitna ng disyerto sa loob ng 10 taon, tumango si Khalid. Noong una, sinabi nilang imposible. Masyadong mainit ang disyerto. Walang tubig, kulang sa tao. Ngunit natapos, di ba? Ngumiti si Khalid. Dumating ang mga Pilipino at nangako sila. Tatapusin namin sa loob ng 10 taon. Tinupad ba ang pangako? Itinuro ni Khalid ang nuclear power plant. Kita mo naman. Isinulat ko sa aking notebook. Sumakay kami sa kotse at pumasok sa loob ng nuclear power plant. Ito ay ang Central Control Room, isang pader na puno ng monitors. Binabantayan ng mga inhenyero ang monitors. Ipinaliwanag ni Khalid. Lahat ng 4 na unit ay gumagana ngayon sa full capacity. Gumagawa kami ng kabuuang 5,600 megawatts. Zero ang carbon emissions dahil ito ay nuclear power. Tinitigan ko ang monitors. Gumagalaw ang mga numero. Real-time na output. Sinabi ni Khalid, dahil sa Pilipinas, isang hakbang na ang UAE patungo sa carbon neutrality. Lumabas kami sa control room at sumakay muli sa kotse. Ang susunod na patutunguhan ay isang desalination plant. Ito ay 30 kilometro ang layo mula sa nuclear power plant. Pagdating namin, mataas na ang araw. Ang init ng disyerto ay bumababa. Bumaba si Khalid mula sa kotse. Sinundan ko siya. Sa harap namin, isang malaking pasilidad ang nakalatag. Isang desalination plant. Ipinaliwanag ni Khalid, ito ay itinayo ng isang konsorsyum ng mga kumpanyang Pilipino. Nagpapalit ito ng 700,000 tonelada ng tubig dagat sa sariwang tubig bawat araw. Tiningnan ko ang pasilidad. Ang mga tubo ay nakakalat na parang labirint. Patuloy na umaandar ang mga bomba. Kailan ito natapos? 2023. Ang panahon ng konstruksyon, nag-atubili sandali si Khalid. At pagkatapos ay sinabi niya, 26 buwan. Nahinto ang panulat ko. 26 buwan? Oo. Sa orihinal na plano,
Sinabing aabutin ng 44 buwan. Pinabilis ito ng Pilipinas sa halos kalahati. Tiningnan ko ang aking notebook. 44 buwan naging 26 buwan. Tumango si Khalid. Tinawag namin itong milagro. Bakit napakabilis? Itinuro ni Khalid ang planta. Ang mga Pilipino ay nagtrabaho ng 24 oras. 3 shift ang ginawa nila. Walang tigil ang supply ng mga materyales at sinubukan nilang tuparin ang kanilang pangako. Ganoon ang mga Pilipino. Dahil nakasulat sa kontrata na 26 buwan, ginawa nila, tinitigan ko ang planta. Sa gitna ng disyerto, pinapalitan nila ang tubig dagat sa sariwang tubig. 700,000 tonelada bawat araw, sinabi ni Khalid. Ang tubig na ito ang umaabot sa mga mamamayan ng Abu Dhabi. Binigyan kami ng Pilipinas ng tubig. Kinilabutan ako. Sa disyerto, ang tubig ay buhay. Nagbigay ng buhay ang Pilipinas. Lumabas kami sa planta at bumalik sa kotse. Nagmaneho si Khalid. Nakaupo ako sa passenger seat, tinitingnan ang labas ng bintana. Ang disyerto ay malawak. Sinabi ni Khalid, "James, gusto mong malaman ang tungkol sa kanal, di ba?" Tumingin ako. "Oo." "Ha?" Sinabi ni Khalid, habang nakatingin sa harap. Sinasabi ng mga tao na imposible ang paghuhukay ng 180 kilometro ng disyerto. Ano sa tingin mo? Nanahimik sandali si Khalid at pagkatapos ay sumagot, kung ang Pilipinas, gagawin nila. Bakit ka sigurado? Itinuro ni Khalid ang likuran. Nakita mo na ang nuclear power plant, diba? At ang desalination plant. Nagtayo sila ng 4 na nuclear power plant sa gitna ng disyerto sa loob ng 10 taon. Tinapos nila ang isang trabaho na aabutin ng 46 buwan sa loob ng 26 buwan. Sumakay ang kotse sa highway. Nagpatuloy si Khalid, tinutupad ng mga Pilipino ang kanilang mga pangako. Naghahanap sila ng paraan kahit mukhang imposible. Iyan ang natutunan ko sa 15 taon na kasama ko sila. Nuclear power plant, natapos sa loob ng 10 taon. Desalination plant, pinabilis, mula 44 buwan tungo 26 buwan. Ginawa na ng Pilipinas ang imposible. Kung gayon, ang kanal baka ito ay isa pang milagro. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang disyerto ay walang katapusan. Isang kanal na tatawid sa disyerto, 180 kilometro. Ipinikit ko ang aking mata at inimagine ito. Ang mga barko ay umaalis sa gulpo ng Persya, dumadaan sa disyerto at didiretso sa gulpo ng Oman. Magiging isang bypass ito sa Hormuz. Isang ruta na walang kinalaman sa Iran kahit gaano pa sila maglagay ng mina. Sinabi ni Khalid, magagawa ito ng Pilipinas. Ginagarantiya ko iyan. Pabalik sa Abu Dhabi, isinulat ko sa aking notebook, ginagawang posible ng Pilipinas ang imposible at sa ilalim nito, gumuhit ako ng linya. Kabanata A6, ang Abu Dhabi National Library ay nasa sentro ng syudad. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ako roon. Nag-type ako sa search bar. Pilipinas Gitnang Silangan Konstruksyon 1970s. Habang tinitingnan ko ang mga resulta, nalaman ko na mayroong mga lumang dokumento sa archive ng library. Inakay ako ng archive staff sa research room. Sa mga bookshelf, may mga lumang pahayagan mula 1973 hanggang 1980s. Kinuha ko ang unang file. Isang artikulo mula Oktubre 1973. Isang headline ang umakyat sa aking pansin. Mga kumpanyang Pilipino sa konstruksyon dumating sa Abu Dhabi. Binasa ko ang artikulo. Ito ay panahon ng oil shock at dumadaloy ang pera sa gitnang silangan. Nagastos ng Saudi Arabia, UAE at Kuwait ang malaking halaga sa pagtatayo ng infrastruktura. Kailangan nilang magtayo ng sibilisasyon sa disyerto, mga kalsada, daungan, paliparan. Dose-dosenang mga kumpanya ng konstruksyon ang nag-unahan. Kabilang dito, ang mga kumpanyang Pilipino na kilala sa kanilang kahusayan. Binuksan ko ang susunod na file, isang artikulo mula 1975, mga kumpanyang Pilipino sa konstruksyon, natapos ng 3 buwan ng mas maaga sa itinakdang petsa, may kasamang larawan. Ang mga Pilipinong manggagawa ay nagpapawis sa disyerto, nakasaad na hindi sila huminto kahit sa init na lumampas sa 50 degrees Celsius. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho kahit sa gitna ng sandstorm. Ipinagpaliban nila ang mga pista opisyal at sa takdang araw, nakatayo na ang mga gusali. Lumipat ako sa isang artikulo mula 1980s. Gobyerno ng Abu Dhabi, nagpapasalamat sa mga kumpanyang Pilipino sa konstruksyon.
Binanggit ang mga salita ng construction minister noon. Iba ang mga Pilipino. Laging tinutupad ang kanilang mga pangako sa takdang panahon at ang kalidad ay walang kapantay. Isinara ko ang file at umupo sandali. 50 taon. 50 taon ng patuloy na nagtatrabaho ang Pilipinas sa lupaing ito. Mga kalsada, daungan, gusali, planta. At sa lahat ng mga proyektong iyon, pareho ang pagtatasa. Tinutupad ang mga pangako. Lumabas ako sa library at nagtungo sa Ministry of Foreign Affairs ng UAE. May isang taong nakausap ko na. Si Fatima Al-Mansouri, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs. Isang babae sa kalagitnaan ng 40s. Sinalubong niya ako at nag-alok ng kamay. Umupo kami at binuksan ko ang recording switch. Gusto kong malaman ang pananaw ng UAE tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Fatima. Espesyal sila. Hindi lang sila isang kasosyo sa negosyo. Kailan pa? Tanong ko. Mula noong 1970s, sagot niya. Ngunit nitong huli, mas lumalim ang relasyon. Kailan ang turning point? Tiningnan ni Fatima ang labas ng bintana sandali at pagkatapos ay sinabi niya, 2020. Noong panahon ng pandemya, mahigpit kong hinawakan ang aking panulat. Ipinaliwanag ni Fatima na noon, nagkulang din ang UAE sa mga supply. Inuna ng buong mundo ang kanilang sariling bansa. Humingi sila ng tulong sa maraming bansa ngunit halos lahat ay tumanggi. Ngunit ang Pilipinas ang unang nakipag-ugnayan. Hindi pagkatapos, humingi sila ng tulong. Ang gobyerno ng Pilipinas ang unang lumapit. Ano ang kailangan ninyo? May 1 milyong face masks at 100,000 testing kits ang ipinadala sa pamamagitan ng eroplano. Libre. Nahinto ang panulat ko. Nagpatuloy si Fatima. Noon, naglabas ng opisyal na pahayag ang foreign minister na may utang ang UAE sa Pilipinas. Hindi maraming bansa ang gumagamit ng salitang utang sa isang diplomatikong dokumento. Naramdaman ko ang bigat ng salitang iyon. Binuksan ni Fatima ang drawer. Kinuha ang isang dokumento at ibinigay sa akin. Ito ang resulta ng isang survey sa saloobin na isinagawa sa mga mamamayan ng UAE noong nakaraang taon. Kinuha ko ang dokumento at binuksan. 96%. Napigilan ko ang hininga. 96%. Tumango si Fatima. Ito ang pinakamataas na numero sa mundo. Mas mataas kaysa sa Amerika, mas mataas kaysa sa Britain. Ito ang parehong numero ng interception rate ng sistema ng Datu Lapu-Lapu. Hindi ko akalain na nagkataon lang. Sa huli, sinabi ni Fatima, ang pinakamahalaga ay pagtitiwala. Tinutupad ng Pilipinas ang kanilang mga pangako. 50 taon na ganoon. Alam namin iyan. Lumabas ako sa Ministry of Foreign Affairs at naglakad. Ito ay ang baybayin ng Abu Dhabi. Humihip ang hangin. Sa aking isip, nagkakabit-kabit ang 50 taon ng kasaysayan, ang pawis sa disyerto noong 1970s. Ang mga gabing ipinagpaliban ang pista opisyal, ang tulong na ibinigay noong pandemya, ang milagro na pinabilis ang 36 buwan tungo sa 36 buwan, ang 96% interception rate, at ang humigit kumulang 10 trilyong yen na kooperasyon. Hindi ito hiwalay na mga pangyayari. Ito ay pinagsama-sama sa loob ng 15 taon. Ang pagtitiwala ay hindi nabubuo sa isang piraso ng kontrata. Ito ay nabubuo sa pawis na ibinuhos sa disyerto, sa mga gabing ipinagpaliban ang pista opisyal at sa isang maskara na unang ibinigay. Nagtatanong si John Harrison sa Washington, may karanasan ba ang Pilipinas sa pagtatayo ng kanal? Mali ang tanong na iyon. Ang mahalaga ay hindi kung may karanasan ka sa pagtatayo ng kanal. Ang mahalaga ay kung sino ang pinagtitiwalaan ng UAE. Ang bansang nakasama nila sa loob ng 15 taon o ang bagong mukha na dumating na may dalang plano? Umupo ako sa bench at binuksan ang notebook at dahan-dahan kong isinulat. Ang pagtitiwala ay hindi nabubuo sa isang araw. Bumalik ako sa aking silid at inihanda ang aking schedule para bukas. Fujairah, ang dulo ng Grand Canal. Kailangan kong makita sa sarili kong mga mata kung talagang posible ang isang kanal na tatawid sa 180 kilometro ng disyerto. Kinaumagahan, umalis ako sa Abu Dhabi. Ang patutunguhan ay Fujairah, ang silangang baybayin ng UAE. Ang distansya ay 180 kilometro. Nagmaneho ako ng rent-a-car sa highway. Sumisikat na ang araw. Ang disyerto ay malawak at walang katapusan. Habang nagmamaneho ako, naisip ko, posible ba talaga ang isang kanal na tatawid sa disyerto na ito? Pagkalipas ng halos 1 oras na pagmamaneho,
may nakita akong kung ano sa gilid ng kalsada, isang tubo. Itinigil ko ang kotse. Lumabas ako at lumapit. Ito ay isang pipeline ng langis. May diameter na halos 1 metro. Dilaw ang kulay nito. Ito ang Abu Dhabi Fujairah Pipeline. Isang pipeline na 360 kilometro ang haba. Nagdadala ito ng 1.5 milyong bariles ng krudo bawat araw. Hinawakan ko ang tubo. Mainit. Dumadaloy ang krudo sa loob. Mayroon ng bypass. Isang ruta patungo sa Fujairah nang hindi dumadaan sa Hormuz. Ang kanal ay ang susunod na hakbang. Ang mga barko, ang direktang dadaan. Bumalik ako sa kotse at umalis muli. Pagkalipas ng 2 oras, dumating kami. Nakita ko ang dagat. Ang gulpo ng Oman. Nasa labas ng kipot ng Hormuz. Nagtungo ako sa daungan. Ang Fujairah Port ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ang mga container crane ay nakahanay. Ngunit tahimik ito. Halos walang barko. Nagtungo ako sa Port Authority. May appointment ako sa isang staff. Si Samir, isang port manager sa unang bahagi ng 50s. James, dumating ka pala. Nagkamayan kami. Itinuro ni Samir ang labas ng bintana. Kita mo naman. Tahimik. Dahil sa Hormuz, tumango si Samir. Ang mga barko ay nakulong sa loob ng gulpo ng Persya. Hindi sila makapunta rito. May pipeline naman kayo, di ba? Ngumiti si Samir. Tama yan. Dumadating ang krudo sa pamamagitan ng pipeline. Ngunit ang LNG, ang mga container, ang general cargo, walang mangyayari kung walang barko. Kaya kanal? Tiningnan ako ni Samir. Tama. Kung mabuksan ang kanal, magbabago ang lahat. Inilatag ni Samir ang mapa. Magsisimula ito sa baybayin ng gulpo ng Persya at magtatapos sa Port Fujairah, 180 kilometro. Kung maghuhukay tayo ng kanal, ang mga barko ay direktang makakadaan. Gaano kalapad? Hindi bababa sa 300 metro para makadaan ang malalaking tanker. At ang lalim ay mahigit 20 metro. Nagkalkula ako, 180 kilometro ang haba, 300 metro ang lapad, 20 metro ang lalim. Napakalaking proyekto. Sinabi ni Samir. Ngunit hindi lang iyan. Ano? Tubig. Mahigpit kong hinawakan ang aking panulat. Ipinaliwanag ni Samir. Kailangan ng tubig ang kanal. Sariwang tubig. Kung tubig dagat ang gagamitin, mamamatay ang lupa sa paligid dahil sa alat. Kung gayon, ano ang gagawin? Desalination. Magtatayo tayo ng desalination plant kasabay ng pagtatayo ng kanal. Isinulat ko sa aking notebook. Nagpatuloy si Samir. At ang sariwang tubig na iyon ay magagamit din sa agrikultura. Magtatayo tayo ng mga sakahan sa paligid ng kanal. Mga sakahan? Tumango si Samir. Disyerto ito, ngunit kung may tubig lang, ayos na. Alam mo bang nagtagumpay na ang Pilipinas sa pagtatanim ng bigas sa UAE? Alam ko. Nagtagumpay ang kagawaran ng agrikultura ng Pilipinas sa pagtatanim ng bigas sa disyerto ng UAE. Itinuro ni Samir ang mapa. Kanal, desalination, agrikultura, ang tatlong ito ay magkakaugnay. Ito ang tunay na bisyon. Sino ang nagdisenyo nito? Nag-atubili sandali si Samir. At pagkatapos ay sumagot, iminungkahi ito ng mga inhinyerong Pilipino. Ibinaba ko ang aking panulat. Ang Pilipinas? Tumango si Samir. Hindi lang basta paghuhukay ng kanal. Sinabi nilang dapat ding ikonekta ito sa desalination at agrikultura. Kung hindi ito magiging matagumpay sa ekonomiya. Huminga ako ng malalim. Hindi sapat ang kanal lamang. Kung bumalik sa normal ang Hormuz, baka mawalan ito ng silbi. Ngunit kung nakakonekta ito sa desalination at agrikultura, iba ang usapan. Ang kanal ay magiging isang lifeline. Lumabas ako sa Port Authority. Naglakad ako sa baybayin. Ang gulpo ng Oman ay malawak. Ang mga alon ay dumadaloy at bumabalik. Tinitigan ko ang dagat at nag-isip. Tinanggihan ng Amerika ang escort. Sinabi ng Europa na wala silang magagawa. Ang mga malalaking bansa ay naghihintay lang sa harap ng Hormuz, ngunit iba ang Pilipinas. Tahimik silang kumikilos. Pinrotektahan nila ang kalangitan sa pamamagitan ng Datu Lapu-Lapu. Gumawa sila ng kuryente sa pamamagitan ng nuclear power plants. Nagbigay sila ng tubig sa pamamagitan ng desalination plants. At ngayon, sinusubukan nilang baguhin mismo ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanal. Kinuha ko ang aking cellphone. Tinawagan ko ang head office ng Reuters. Sumagot ang editor-in-chief. James, ano na? Susulat ako ng artikulo.
Ang tema? Tinitigan ko ang dagat at sumagot kung paano babaguhin ng Pilipinas ang sitwasyon sa Hormuz. Nag-atubili sandali ang editor-in-chief at pagkatapos ay nagtanong, "Sigurado ka ba?" Tumango ako. Kahit hindi niya nakita, oo. "Sige, isulat mo." At ipadala. Binaba ko ang telepono. Binuo ko ang artikulo sa aking isip. Krisis sa Hormuz. 750 marino ang namatay. Kawalan ng kakayahan ng Amerika. Pagmamasid lang ng Europa at ang Pilipinas. Datu Lapu-Lapu, Nuclear Power Plant, Desalination Plant, at ang Grand Canal. Habang naghihintay ang mga malalaking bansa sa harap ng problema, ang isang bansa ang nagpresenta ng solusyon, tahimik, ngunit sigurado. Bumalik ako sa hotel, binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-type. Una, ang headline. Paano binabago ng Pilipinas ang krisis sa Hormuz? Ang aking mga daliri ay tumakbo sa keyboard. Ang apoy ng MV Skylight. Ang pagkamatay ng marino ng tanker na rehistrado sa Marshall Islands. 96% interception rate. NG, Datu Lapu-Lapu. Ang Baraka Nuclear Power Plant, natapos sa loob ng 10 taon. Ang Desalination Plant, pinabilis mula 44 buwan tungo sa 16 buwan, 10 taon ng pagtitiwala. At ang Grand Canal, ang lahat ng mga piraso ay nagkabit-kabit. Ang Pilipinas ang solusyon. Nagpadala sila ng armas sa Ukraine, nagbigay sila ng semiconductors sa mundo, nagtayo sila ng nuclear power plants sa gitnang silangan. At ngayon, binubuksan nila ang daan upang i-bypass ang Hormuz. Hindi na ito isang bansa na biktima lang sa pagitan ng mga malalaking bansa. Ngayon, ito na ang bansang nagbibigay ng solusyon sa problema. Huminto ako sa pagtatype at tiningnan ang labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi ng Fujairah. Sa kabilang dako ng dagat, sa Hormuz, 750 barko ang naghihintay. Ngunit malapit nang magbago iyon kung mabuksan ang kanal, kung babaguhin ng Pilipinas ang sitwasyon. Bumalik ako sa keyboard. Sinimulan kong isulat ang huling talata. Pagkalipas ng 3 araw, na-publish ang artikulo. Inilagay ito sa front page ng Reuters. Binabago ng Pilipinas ang laro sa Hormuz. Nasa ilalim ng headline ang aking pangalan, James Oil, Reuters News Agency, Energy Specialist. Tinitigan ko ang screen sa aking silid sa hotel. Umuakyat ang bilang ng views. Lumampas sa 10,000 sa loob ng 10 minuto. Sa loob ng 1 oras, 100,000. Sa puntong ito, nagsimula ng kumilos ang ibang media. Kinopyahan ng Wall Street Journal ang aking artikulo, Pilipinas. Nagpresenta ng bagong solusyon sa krisis sa enerhiya sa gitnang silangan. Sinundan din ng Financial Times. Grand Canal Project sa pagitan ng UAE at Pilipinas, nakatuon sa potensyal ng kipot ng Hormuz. Tumunog ang telepono mula sa isang US news channel. Isang imbitasyon para sa isang panayam. Tinanggihan ko. Sapat na ang artikulo. Kinagabihan, may tawag mula sa Ministry of Energy ng UAE. Ang kaibigan ko, "James, nabasa ko ang artikulo mo. Inilagay ko ang receiver sa aking tainga. Isinulat ko lang ang katotohanan." Tumawa siya. "Kaya nga maganda, walang pagkakamali." Ano ang reaksyon? Napakaganda. Pinapansin din ng gobyerno ng aming bansa. May tawag din mula sa gobyerno ng Pilipinas. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kailan magsisimula ang kanal? Nanahimik sandali siya. Hindi pa sigurado, ngunit seryosong pinag-uusapan na. Binaba ko ang telepono. Inimpake ko ang aking gamit. Kinabukasan, babalik ako sa Oman. Ito na ang huling investigasyon. Dumating ako sa daungan ng Oman. Nakakulong pa rin ang mga barko. 750 barko ang naghihintay sa loob ng gulpo ng Persya. Naglakad ako sa pantalan. Nakaupo ang mga marino sa deck. Ilang araw na silang hindi nakakalayag. Isang marino ang nakapansin sa akin. Lumapit siya. "Kayo po ba ang reporter?" Tumango ako. "Ako si James Oil ng Reuters." Humingi ng kamay ang marino. "Mula siya sa India. Nabasa ko ang artikulo ninyo. Ang tungkol sa Pilipinas." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Kumusta?" Itinuro ng marino ang dagat. Nagkaroon ako ng pag-asa. Wala akong masabi. Nagpatuloy ang marino, 20 araw na kaming narito. Hindi kami makauwi. Ngunit kung magagawa ang kanal, magbabago, di ba? Tumango ako. Matatagalan. Siguro. Ngumiti ang marino. Ayos lang. Kung may pag-asa, kaya naming maghintay. Umalis ako sa pantalan at naglakad sa baybayin. Ang mga alon ay dumadaloy at bumabalik.
Umupo ako at tiningnan ang dagat. 3 linggo na ang nakalipas, nakita ko ang MV Skylight na nasusunog dito. Namatay ang isang marino sa engine room ng tanker na rehistrado sa Marshall Islands. Tinanggihan ng Amerika ang escort. Ang mundo ay sumuko. Ngunit naroroon ang Pilipinas. Tahimik, ngunit sigurado silang kumikilos. Pinrotektahan nila ang kalangitan sa pamamagitan ng Datu Lapu-Lapu. Gumawa sila ng kuryente sa pamamagitan ng nuclear power plants. Nagbigay sila ng tubig sa pamamagitan ng desalination plants. At ngayon, sinusubukan nilang baguhin mismo ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanal. Kinuha ko ang aking notebook. Binuksan ang huling pahina. Kinuha ang panulat at isinulat. Mga kondisyon ng solusyon. Una, pagtitiwala. Pagtitiwala na nabuo sa loob ng 50 taon. Pangalawa, kakayahan. Ang teknolohiya na nagpapakaning sa imposible. Pangatlo, pangako. Ang pagtupad sa lahat ng sinabi. Nasa Pilipinas ang lahat ng 3 ito. Iyon ang dahilan kung bakit tinawagan ng UAE ang Pilipinas. Iyon ang dahilan kung bakit nakatuon ang pansin ng mundo. Ibinaba ko ang aking panulat. Naririnig ko ang tunog ng mga alon. Sa kabilang dako, sa Hormuz, 750 barko ang naghihintay. Ngunit malapit na itong magbago. Kung mabuksan ang kanal, kung bubuksan ng Pilipinas ang daan, tumayo ako. Kailangan kong bumalik sa hotel. Babalik ako sa London bukas ng eroplano. Ngunit ang kuwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang simula. Ang simula ng Pilipinas na binabago ang laro sa gitnang silangan. Iniwan ko ang baybayin, hindi ako lumingon.